Daghan kayo galibog o gapangutana bahin aning Republic Act 9851. Kung naabagi jurisdiction ang ICC dinhi sa tuwa sa Pilipinas. Ug karon ako nga explain sa inyo based sa akong nakita nga video sa Supreme Court. Rome Statute versus Republic Act 9851. What is Rome Statute? Okay. Ang International Crime Court Rome Statute ay isang agreement or kasunduan ng maraming bansa. It is an agreement or kasunduan ng maraming bansa. So, mao na sila ang naghimo sa ICC. Okay. Ang Rome Statute ay naay duha ka part. Ang una nga part is ang mga krimen. So, crimes. So, layunin. Unsa ilang goal? So, layunin ng Rome Statute nga parusahan ang mga mabibigat na international crimes. Okay. Unsa man ning mga international crimes? Una, genocide, war crimes, crimes against humanity, o aggression. So muna ang first part sa Rome Statute. Okay. Og ang iyang second part is ang system procedure sa ICC. So kung unsaon pag-investigate, pag-coordinate sa uban nasod, pag-serve og warrant of arrest. So muna ang ikaduha nga part sa Rome Statute, ang ilang procedure sa ICC. Kung ang isa ka bansa ay member sa ICC, yes, na ay jurisdiction ang ICC ana sa ilaha. Karon, atong 2019, gi-withdraw ni former President Roa Rodrigo Duterte ang atong membership sa ICC. So, buti pasabot, dili na ta member sa ICC o wala na jurisdiction ang ICC dinhi sa tuwa sa Pilipinas. O karon, nganong ginaduot nila nga naapay jurisdiction daw ang ICC dinhi sa tuwa sa Pilipinas? Kay ngano? Tungod sa Republic Act 9851. Kay lagi, ang Republic Act 9851 is a copied kopya, no? Gikopya ani nga balaod kung unsay naa sa Rome Statute. Okay? Gets ninyo? So kung unsa tong naa sa Rome Statute, ilang gikopya dinhi sa Pilipinas ug ilang gihimong Republic Act 9851. Okay. Based sa video nga nigawas sa katong sa Supreme Court o sa pikas nga side sa defense panel, no, nga giingon nila nga naay jurisdiction ang ICC dinhi sa Pilipinas. Karon, nag-ingon ang Supreme Court, no? The Congress, meaning the House of Representatives ug ang Senate, muna, the Congress agreed and passed this law as a copy of Rome Statute. So ilang gikopya. But ang ilarang gikopya is ang first part sa Rome Statute, which is ang international crimes, di ba? Katong genocide, war crimes, crimes against humanity, aggression. So maura to ilang gikapi. Wala nila gikapi ang second part sa Rome Statute nga proseso sa ICC. Nag-ingon ng Supreme Court sa defense nila, sa defense nga side, nakabutang ba sa Republic Act 9851 ang proseso sa ICC? Wala. Ang ilang gikopya is ang first part sa Rome Statute, which is nagpasabot nga kung naay mo commit ana nga krimen dinhi sa tuwa sa Pilipinas, kita mismo Pilipinas maka-prosecute, maka-investigate og maka-file og kaso ana sa mga tao nga nag-commit ana nga mga crimes nga dili na kinahanglan og ICC. Mo nang gipasana sa Congress nga balaod, ilang gihimong illegal sa Pilipinas ang international crimes katong genocide, war on crimes, crimes against humanity, aggression. Ilang gihimong illegal dani sa Pilipinas para kita mismo locally, domestic law nga maka-file sa ila og kaso. Mao na og naay makasuhan bahin ani nga mga krimen, dili automatic nga naay jurisdiction ang ICC, dili automatic nga manghilabot ang ICC sa atoa. Kay wala na jurisdiction ng ICC kay gi-withdraw na atong 2019. Karon, mao ni ang pinaka-interesting part. Nganong nakasulod ang ICC dani sa Pilipinas? Gidakop si former President Roa Rodrigo Duterte
og karon warrant of arrest ni Bato de la Rosa. So mao ni ang ilang giingon nga the president is allowed to add another layer of court. So mao na, ang president daw is allowed to add another layer of court. So possible mao nang nakasulod ang ICC dani karon sa Pilipinas. Siguro mando sa presidente. Og karon ang court nag-ingon, kung wala lang ko nasayop, is there a law that bind to Republic Act 9851 that the president is allowed to add another layer of court? Wala. Wala katubag ang ilang abogado sa defense side nga naa daw jurisdiction ng ICC dahil sa Pilipinas. Wala nakatubag. Og in short, kung atong sabton, based sa video nga akong nakita, walay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas.